may first time diri no i-welcome naton. Unahon ta si Ma'am Dayan, no? Matindog ko naton, Ma'am. You're welcome no? Sa Division Baptist Church. Sino ba kita yung first time sa Kilid Diva Great? Ay, si Nanay nga, dili no? Doon na baguhan kita no? Sa ina. So welcome Nanay, kag sa mga kabataan sa Kalaparan, i-welcome naton. Sino gani? Si Brin, kag si Bri, kapit, magutol. Okay. So welcome no Brin and Bri. Salamat sa Ginoo. Kag salamat po sa tag sa ka-family. Sinong Victor, welcome nato no. Salamat sa Ginoo Victor. Ang aga. Kag sa ato ng mga young people, kag sa mga families nga nagadumdum sa pagsimba sa Ginoo. Kaya kung nagpangalagad kita sa Ginoo, tandaan natin na yung greatest achievement sa ato niya kabuhi. Hindi lang kita magtalikod, bakit luwas naman kita galing iti wala naman kita galing sa reward. May reward ikaw that time, pero kung ay ka nagpadayon, ti wala ka na, no? Hindi na magsupunan. Ay mga padya sa langit. Namigid nga matapos nato. Amen? Hindi kita pakot na kung saan ang Ginoo magkakari. Pero tanda natin malapit na lang dito. Muna nga, manami nga nagpadayon kita, no? We serve a day, the Lord, no? All the days of our life. So until no nga mga patay kita, muna nga ito yan doon na magpangalagad kag tapuso natin. Gani sini nga aga, magtindog kita no as we sing a welcome song. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Magkalingkod kita paligo. Welcome na to ng family at Angki. Kag upod ni Dailensi, no? Yung classmate, saan na gani? Si Ana. Pati ako, Gianna. Ana, gali. So, welcome, Ana. Salamat sa Ginoong Arikaw na nagbalik sa panimbaho naman. So, salamat sa Ginoong Ari kita. Kag, sini nga tinion, mag-proceed kita no, sa aton nga announcements. So, ang flowers, no, next Sunday, family Alipuon. So, paki-remind na lang sa family Alipuon, ang maghahalad no, sa aton nga bulak. Mga kalag, no, na lista lang diri, pero iba na wala naka-inform. Pero may 33 kita kalag naman nakaangkon kaluwasan. So, salamat sa Ginoo. I-win no, sa mga kalag. Wala na isang, wala na isang may nag-sugo o may nagsuhol sa aton, o isang may bayad no sa aton ang purpose no naging purpose naton nga magsugid sang pulong sang Dios. So muna nga may na walihan no kahapon nagwali si pastor sa bangka kadto sa Gimaras, pakadto sa Pastor Justin naman magpauli. Ikanami no kay ang bangka sa buong hindi na matawhay no walihan kay hindi tama kagahod sang sa sa makina. Ilain sa una no kay magamo ang makina. Pero nami no kay subong man tao ko pamatigid sa pulong sa Dios. So i-pray na to no ang soul winning, soul winners, financial needs, good health and safety, attendance sa mga outreach churches. Mayroon kita nga outreach hindi lang diri no sa Kalumpang, muna ato nga main church. So ato nga outreach sa Butong Lapas, Gimaras, kanto kami kapuno sa church sa Gimaras dito sa Rosie. So sa Lapas, sa Gimaras, din pagid sa may Lambunaw, sa may Kabatuan, kag sa Antique. So salamat no kay sana mo natin yung church po nagabata siya no, naga-extend ang bulaton. Kag may mga pastors nga willing gid nga magsakripisyo sa wali sa pulong sa Dios sa ato yung mga churches. So, pray natin sila, kag i-pray man natin no, ang kindergarten ng Ginoo mag-bless sa gyapon no, ang mga bataan, ma-train dira, ato yung mga teachers, mga parents, kabay pa no, hand in hand, nagabuligay no,
Ganyan mga kabataan ma-mold sila no sa pulong sa Dios. Kag i-pray man nato no ang kantata o itaka balo no sa schedule pero mag-prepare na Ginoo ang aton nga mga singers no. Maybe no next year this December man mahiwat no ang kantata sa aton mga office churches. Kag sumumano ang aton nga church activities. So i-pray nato no nga ang may mga programs pa kita no nga mahiwat no. Kag sumuman ang ato no nga arang conference no sa mga people. So are you excited mga people? May conference naman kamo. December 27 to 29 no ang inyong conference. So i-pray nato ng Ginoo magagamit pa Ginoo kay balik na face to face ang conference. So pila ka years ganito man na untat ang conference. 2 years man, almost 2 years. Oh, virtual? Okay. Virtual. Hindi ang contest lang virtual. So preparahan no. So makita niyo man ang mga ang mga contest dira sa likod print din nila para may remembrance ang mga yung people natin. So namin kay may pagi sila no, may activity kaya hindi kita ma-board no sa pag serve sa atin ng Ginoo. So sining aga magatindog kita palihog kag pamayan man naton si pastor siya pagwali no sa dedication. Sining aga, pag later may harap mo siya dedication yung walihan. Let us close our eyes and bow our heads. Lord and Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat Ginoo sa makabutang agin hatag ni mo Ginoo. Isa pa sining aga, makabugtaw kami, dito kami matusog sa pangimos, agad nga makapalapit kami sa church, kag simbahon ikaw, kag pasalamatan sa mga pagbuhi. Salamat Ginoo sa pulong nimo nga liwat ng pamatian. Ikaw magagamit dito sa imong alagad, kay sa langit no niya kaalam sa pagwali sa imong mga pulong. So mga Ginoo, nagapangamoy ako sa kay pastor sa wali sa imong mga pulong Ginoo. Kabay pa may mga kalag nga makangkon kaluwasan, may mga kalag Ginoo nga intindi kag makatuo sila kay Kristo Jesus nga ilang manluluwas. Ako man ginapangamuyo Ginoo, ikaw magpangikot sa kabuhi sa mga bataan, silang pag-eskwela, sa mga people, kabay pa nga padayon sila Ginoo sa pag-strive, sa ilang pagtuon Ginoo. Ako man nga ikaw magpangamayo, bisan pa sa financial, sa ilang kinanglanon Ginoo. So sa mga young professionals, ikaw bulig man sila Ginoo silang work, kabay pa nga safety man sila Ginoo sa ilang trabaho, sa ilang ministries nga perform sila Ginoo, ikaw man maghatag kaalam kagugma sa pangalagad kag padayon nila Ginoo. Sa mga parents ikaw mag-bless sa gihapon, kabay pa nga ikaw puno man sa kaalam kag pasensya Ginoo sa atipan nila sila mga kabataan. Kung pakamayiwa Ginoo mga pastors, Pastor Celoterio, Pastor Sam, Pastor Poticar, Pastor Bindoy, Pastor Vanguardia, Pastor Felipe, Pastor Daras, Pastor Aquines. So mga Ginoo sa amon nga senior pastor ikaw mag-bless sa gyapon Ginoo. So Pastor Justin, Pastor Hermosilias na pamiyan Ginoo ikaw magagamit sa inyong pastor sa mga pastor sa pagpawali Ginoo sa imong pulo. Pagkamayiwa man Ginoo ang kantata presentation ikaw mag-bless sa gyapon kabay pa nga may makaangko naman sa kaluwasan kung sa pagpakamayo Ginoo sa bahanan. Natugyan mo pasalamatan in Jesus name. Amen. Magalingkod kita palihog. Sini nga aga kuha kita na sa aton nga offering. Mga bay kita kay Joshua sa pag-pray. Let's pray. Amay nga lang ito ang Diyos ng mga balaan. Salamat ni Lord. Hindi naman nga adlaw. Isa naman ka kandayunan nga kami makasimba sa mga pangalan kami ng kabati sa mga pulong. Salamat ni Lord sa blessings niya. Ang ginhatag mo sa amon. Salamat ni Lord sa kapuso, pagkabakod, safety and protection and provision mo Lord sa dalawang tanan. Kasi mga offering ka ng hatag sa mo Lord sa alipay sa nagigso naman sa paghatag sa
amon man sa mga budlayan sa pag-bulbig ng Lord sa ministry ka damo pa din Lord mga lambot na kalag kag mga bless na kabuhi. Hindi ginatugyan kag ginapasalamatan sino ang identify in Jesus name we pray. Okay, at this time, before tanong magpamati isang special number, tayo po ay makinig no, ng testimonya ni Ma'am Dayan. At saka, Ma'am, you tell us yung ministry mo. Okay? Para malaman ko naman. Okay, Ma'am Dayan. Maayong araw po sa lahat. Ako po pala si Dayan from Calamba, Laguna. At ang church ko po pala ay sa Gateway Christian Baptist Church po sa Calamba. Ako po ay tumanggap sa Panginoon noong August 24, 2003 po. So ako po ay bungad din ng Sunday School po. So kami po yung mga mga bata lang din na di ba, pakalat-kalat sa naglalaro tuwing Sunday, tapos naimbitahan nung isa sa mga kapitbahay po namin na Baptist din. Tapos hanggang sa doon na po nagsimula, hanggang nagtuloy-tuloy na rin po kami. Tapos nung 2005 po, kami po naman ay lumipat sa Romblon sa Gospelite Christian Baptist Church. Gospelite Baptist Church po. So, ang pastor po namin ay si Pastor Manny Fabro. So, doon po ako na-baptize, tapos na-train din po kami doon ng mag-soul winning, mag-tracts giving. Tapos, noong 2009, bumalik po ulit kami sa Calamba. So, ang ministry ko po ngayon sa church po namin is sa Sunday School din po. Kasi parang since doon po ka nag-start, parang doon din po na napunta yung heart ko sa pagtuturo din po ng mga bata. Ayun po. Tapos, nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa pagdala niya po sa akin dito po. Nangligtas din po sa pag-allow na dati po mga pinag-pray lang din namin ni Justin. Yan po. Yan. At yung mga bagay noon na nakikita ko lang online. Yan, nakita ko na po siya ngayon ng personal, katulad po nito. Online service. Yung service ko, nasanay sa sa service niyo po dito, tapos yung mga ministry din po na ginagawa niyo, katulad ng sa street preaching, ayun po na ko rin po siya, na witness ko din po. Tapos nagtumawid po kami ng Guimaras, nakita ko din po sila Pastor Gerson, tsaka si Pastor Justin po na mag-preach po doon. At tapos ngayon po, nakita ko din po yung sa ministry niyo din po sa mga bata at yung mga sa service niyo po. Sobrang nakaka-bless po at talagang nakakatuwa po na makita din po yun. At syempre, sa lahat-lahat, masaya po ako na nakita ko po yung ganda ng ng province niyo po, ng Iloilo. At
Yun lang. Ah, ano pa, masaya po ako at sobrang blessed ko po na sinagot po ng Panginoon lahat to at masaya po ako na ma-meet po kayong lahat ngayon. To God be all the glory po. Gusto na makanta kami.
Okay, salamat no sa special number ni Pastor Justin and Ma'am Dayan, Carry the Light. No, salamat sa na-remind kita no, nga kita gali no ang kapawa sa sining kalibutan. We are the children of light. So kinahanglan no isugid nga si Jesus ang manluluwas. Kag sini nga aga no, salamat man sa aton nga choir nga nag-dedikar no sa ilang kabuhi sa pag minister no, or sa pag himo sa ministry no sa pagi sa music. Kag sini nga aga salamat man no sa aton nga speaker nga available nga maghambal no sa pulong sa Dios. Kag salamat no sa iyang kabuhi nga nag-remain sa gyapon no sa bulaton sa Ginoo nga matutom. Kag sumanogin sabat man sa Ginoo no ang iyang handom. So amo na ni ang God's best nga ginapangamuyuan niya. Amen. Sa sining nga aga no, ato niya official nga pianist amo ang speaker naton. Kag wala na si Banok Pastor Justin Ray Brillantes. Okay, salamat gid no sa Ginoo sa sining nga aga. Again, sa liga naman ko ni Pastor sa pagwalis ng pulong sang Dios. Kag sa sininga teono magapamalandong kita sang pulong sang Dios. Kag ginapangabay ko kamo sa pagtindog dira kita sa may the book of Matthew chapter 5. So naka kita no? Naka pamati kita sang mga ambahanon kag i-align naton ang pulong sang Dios sa sining aga sa mga ambahanon nga napamatian naton no para connected ang pulong sang Dios sa mga ambahanon. So basahon ni nato no sang dungan, okay, all together Matthew chapter 5 verses 14 down to 16. Ready? Begin. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Let us pray. Lord Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning ginhatag mo sa amon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung Panginoon namin na nagliligtas sa amin. Nagbigay sa amin ng purpose, why we are living on this earth, and we have to live on this earth in order Lord to serve you. Salamat, Panginoon, appreciate po namin yung kaligtasan na ini-enjoy po namin ngayon. At ngayong umaga, Panginoon, hiningi po namin yung wisdom po, Lord, na galing sa inyo, na maintindihan namin nyo, Lord, at ma-remind kami ng kalooban nyo sa buhay namin. At Lord, we are asking for your guidance. Salamat for guiding us, Lord, dito sa church. Salamat sa magandang panahon. Salamat sa kalakasan na binigay nyo. In Jesus' name, amen. Magalingkod ka mo sa sininga aga. So, ang title sang akon nga pagkadalon nga mensahe sa sininga aga, Carry the Light. So, simple ka tama, no? Carry the light. Kung sa Ilonggo pa, dala ang kapawa. Kung sa Tagalog, dalhin mo ang liwanag. So, dala-dala natin ang liwanag. Kahit saan man tayo pumunta, may liwanag tayo. Kasi sabi ng Bible dito, we are the light of the world. Ye are the light of the world. Kapawa ka. Liwanag ka. Kapawa ka sa sininga kalibutan. Sometimes, no, we feel inferior. Especially yung mga tao nga do mataas, may tinapusan, may mga may ara-ara sa kabuhi. Sometimes we feel inferior, but hindi gali. Why? Because little light dominates huge darkness. Little light dominates huge darkness. Lang tawa bala kung gabi, diba? Wala suga. Pero kung may isa lang gid ka suga nga gamay-gamay, makita mo siya. Diba? Na-notice nyo? Lang tawa bala sang sang universe, diba? Sang langit. But there is a moon sa tunga sang madulom nga langit. And that little light dominates
the huge darkness. That's why, kita nga mga Kristohanon, we are the light. Against those huge darkness. Even we feel little with ourselves, but we can dominate. With this little light that we have, we can dominate the huge darkness that they have. Di ba? Because kapawa kita sa siningang kalibutan. And we have to understand nga kapawa kita. May Jesus kita mo. May naluwas kita, sila ya wala. Wala sila kaluwasan, kung mapatay sila, counted gid sila sa kalayo, sa impyerno. Amo ginaya ang pinaka-importante sa tanan. Nga kita nga mga Kristohanon, secure na kita. Mapalangit na ang aton nga kalag. But they have no salvation. That's why carry the light. Number 1, I have only 5 points. Gan ko lang sang acronym ang light nga pulong. Light, life. Number 1, life. When you speak about light, it speaks about life. Because imagine the life without light. It is lifeless. Ang kabuhi nga wala kasanag, wala kabuhi. Lantawa, no? Kung wala sun, wala kita kabuhi. Nga man, ang sun is the source of energy. Ang sun nagahatag sang energy sa tanom, ang tanom ginakaon naton. Lantawa ang tao nga wala gagwa sa balay nila, wala kakita adlaw, lapsion, di ba? Wala kabuhi. A life without light is lifeless. That's why ang kabuhi naton, no? Ining kabuhi, ining kapawa, kabuhi tani. Kay silang sa Bible, John chapter 1, verse number 1. John 1:1. Di ni nagalin ang kabuhi. Ariyo, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life. Sa iya, kay Jesus Christ, Jesus nga na, pulong na siya. Kag inang pulong na siya, sa ginsuguran, ara ng pulong, kag ang pulong nga na, upod niya na ang Diyos. Kagang pulong na gali, Diyos na siya. Kagang pulong nga na, kabuhi na siya. In Him was life. May kabuhi. And the life, kag ina nga kabuhi, was the light of men. Ina nga kabuhi, kapawa sang mga tao. Kapawa sa mga tao. Hindi niya pagpatiyahan nung sang mga iglesia, mga Jehovah's Witnesses, o kung sino pa nga mga deviate sang pagka-Diyos ni Jesus. Because when you look at in verse number 14, and the Word was made flesh. Agina nga pulong, nangin unod. Sino ang pulong nga nagpakaunod? Sino ang Diyos nga nagpakaunod? And dwelt among us. And we beheld His glory, ang iyang himaya, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sino bala ang anak sang Dios? Ibala si Jesus? Gintawag siya sang Bible nga Dios siya, sang ginsuguran pa lang. Dios na siya nga daan. Kaya muna ang pagka-Dios ni Kristo Jesus. Ang kabuhi nga ni, amo ni siya ang kabuhi nga kapawa. We should carry the light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Siling sang kanta. Mag-iwag kita, no? Especially December, subong na madamo na lights. Sa mga plaza, ga-enjoy kita. So, don't you know, you are the light in your barangay. You are the light in your home. You are the light in your schools, in the workplace. Kapawa ikaw. Nga man, because you have Jesus in your heart. May Jesus ka sa imong atay puso. May Jesus tayo sa ating mga puso. Carry the light. Ang kapawa nga may ara ka. Because you have Jesus. Number 2, the light, it speaks about illumination.
kasanag. Naghatag sang kasanag sa aton nga pangunahuna ag tagipusoon. Without this light, we are not illumined. Sa pagtuon sa sang ginatawag nga bibliology, meron sang natawag nga inspiration, preservation, ano pa gid na? Inspiration, preservation, illumination. Okay? Illumination, muna nang last. Kay, when you study the Bible, you understand that that Bible is inspired by God. Naghalin sa ginhawa sang Dios. Alin giniya sa ginhawa sang Dios? Spake as they were moved by the Holy Ghost, di ba? Silang sa Bible. Ano pagid? Inspiration. Alin sa ginawa? Preservation. Because inspiration without preservation is useless. Wala gid pulos ang pulong ani. If this God's word is inspired by God, and if this inspired word of God is not preserved, is useless. Di ba? But we are blessed because we have the inspired word of God. In this inspired word of God, God preserved it. That's why we have this Bible. Gin-preserve sang Dios from generation to generation, from the mouth of God to the pen of men. Diba? From the mouth of God to the pen of men, damo na agyan niya, ginsunog. Pero God uses 51 people down to 47 people, nagkalamatay ang iban, to write this Bible. In order for us to have this preserved Word of God. Gin-preserved ni sang Dios sa aton. Gin-preserba. Do ka ngay blasang asin, no? Siling sang nagkadto kami sa Roas, mangkot kami, nagbakal kami sang uga or daing. No, nga wala lang amon asin. Unsalted, no? But yes, sir, sa uga may asin ginaya, sir, kay para ma-preserve. Ang uga may asin gina kuno ya. Kay para ma-preserve. Hindi magbutangan asin, hindi na ma-preserve kay ginatimpla pag nila para mangin manamit. Mga first class nga mga uga no sa Rojas. Kaya mo man sa pulong sang Dios, gin-preserve ini sang Dios. And thank God, no, we have the preserved Word of God. Not the NIV, not the NSB, o NSB. Ano pagid? Tanan nga other versions, except by the King James Bible, it is the preserved Word of God. That's why bulahan gid kita, no? Kung sa blessing lang namdamo kita blessing. Nga man, because we have the Word of God in our hands. Kaya no, imagine, spiritual nga bagay, kung una-una naton, bulahan gid kita. Kay may pulong kita sang Dios. And this Word of God is often neglected. Diba? But that most neglected thing is the most important thing. Imagine, ang ginaneglect ng tao, mo pa nagali ang pinaka-importante sa tanan. Look at your Bible, Psalm 119. Psalm 119. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amo ni ang suga sa aton nga dalanon. Nga kung madulom ang aton nga kabuhi, kapti ang pulong sang Dios, dala kag mangin kapawa sa imong dalan. Amo na siya. Siling sa Bible, 2 Peter 1:19. 2 Peter 1:19. Siling sa Bible, we have also a more sure word of prophecy. Hindi lang sure, more sure pagidya. Grabe, no? Whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in darkness, in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. And that speaks about illumination. Pasanagan kita sang Dios una, no? Sang pulong sang Dios, una nang tsindihan naton ang kaluwasan, salvation. Kagay na nga salvation nga na dulom na sa iban. Imagine, dulom na sila, wala sila kaangkon sang kaluwasan. Lang sa Bible, there is a way which seemeth right unto a man,
but the end thereof are the ways of death. Imagine, gambay lang church naton, pero we are in the truth. Pero sila, dako church nila, pero hindi sila kabalo sang kaluwasan. So we are illumined. We are illuminated by the Word of God, and we have the sure word, more sure word of prophecy. May King James Bible na kita, may right division pa ta. Di ba? Kasi lulubra na nga blessing. Imagine. Di ba, no? Imagine, no? May King James Bible lang kita, bawalin na ibisa to, no? Ginahaboy ng inaibi. Hindi mo na mapuslan. Mapuslan lang sa market, no? Sa mga negosyante. Pero hindi mo na mapuslan sa Ginoo. Kay corrupt na siya nga Bible. But, no? We have the King James Bible, we have the right division, we have more sure word. More sure. Tama ba? Oh, more sure. Bisaya ko mo na lang more sure na lang. We have also a sure word. Pero yung butangan pagid ni sang Ginoo, sang Bible, sang more. We have more sure word of prophecy. But silingon, sigurado that we have this right doctrine. We have the good and the right doctrine. Illumination. Carry the light. Dala ang kabawa. Dala. Dalhin mo yung liwanag sa mga nasa dilim, di ba? Number 3, God, light. Yung G speaks about God. This light speaks about God. Because our God is the light of the world. Ang Diyos naton, siya na ang kapawa. There is no darkness in God. Revelation 21. John 1, 1 John 1:5 anay. 1 John 1:5. Look at your Bible. 1 John 1:5. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light. Ang Diyos kapawa. And in Him is no darkness at all. Sa iya wala na sang kadulom. There's no darkness in God. Din mo na makita, areo, ang iya nga parallel verse. Look at your Bible, the book of Revelation. Paano mo pa matudaan nga wala nga wala kadulom sa Ginoo? Ari, Revelation 21. Revelation 21 verse number 23. Revelation 21:23. And the city had no need of the sun. Imagine, sa langit wala na sang adlaw because the glory of God shines in heaven. Because in God there is no darkness. Ang Diyos hindi kinahanglan sang adlaw because siya mismo ang magapasanag sa bugos nga syudad. And the city had no need of the sun, neither of the moon. Wala na moon. Wala naman sun. To shine it. To shine it. To shine it. In it. Sala Bible ko. For the glory of God did lighten it. Kay ang himaya sang Diyos, siya yung nagbibigay liwanag doon sa langit. Imagine, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. In God there's no darkness. Sa Diyos wala sang kadulom. Arak kita sa Diyos, masanag ang atong nakabuhi. John 9:5. John 9:5. John 9:5, no, malipot na ning pulong sang Dios, pero this will be a reminder para sa aton. John 9:5. As long as I am in the world, I am the light of the world. Ginambala siya ni Jesus, samtang ari pa siya sa kalibutan nga naga-ministry. Earthly ministry ni Jesus, ginambal niya nga ako ang kapawa sa kalibutan. Imagine, God is our light. He is our light and our salvation. Diba? Whom shall I fear? Sino ba ang akon nga kukulbaan? Kayo pod kong kapawa. Ang Diyos, carry the light. We have to carry the light. Carry God in your life. Dalhin mo ang Diyos.
Because siya yung liwanag mo. Liwanag natin. Kapawa natin. And, number 4, H, handiworks. Light speaks about the handiworks of God. Mga ginhimo sang kamot sang Dios. Look at your Bible in the book of Genesis. Genesis chapter 1, verse number 3. And God said, "Let there be light." And there was light. Imagine, sa balang sang Dios, sa hamba lang sang Dios, mga sa may kasanag na yun. Automatic. Diba? Let there be light. And there was light. May light na yun. And God saw the light that it was good. And God divided the light from darkness. And God called the light day. In the darkness, He called night. In the evening and the morning were the first day. Ang unang-una ginhimo sang Diyos. Light and darkness. Ginhimo niya. It speaks about the handiworks of God. Mga ginawa ng Diyos. No? Ginawa ng Diyos. Verse number 14. Ito pa. Verse number 14. And God said, "Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years. And let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth." And it was so. And God made two great lights. The greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. In the evening and the morning were the fourth day. Grabe, no? God is delighted and satisfied sa iya mismo ginubra. Grabe, no? Iya mismo bra, iya man satisfied ang Ginoo. God saw that it was good, di ba? Ginubra sang Dios maayo. Namin, no? Handiwork sang Dios. Ginubra na sang mga kamot sang Dios. Ginubra na sang Dios, gintugay na sang Dios. That how great our God is, di ba? Gintugay ang mga dalagko ng mga liwanag, mga kapawa, ng mga lights, no? Sun, moon and stars, gintugas ang Diyos to be our light. That's why when you makita mo na, you will always be reminded sang gintugas ang Diyos sa imong kabuhi. But silingon, nga kita gintuga man sang Diyos. We should carry the light. Carry the creation, the faithfulness ng Diyos, the power sang Diyos, ang power sang Diyos sa kabuhi naton. Kung paano niya ginubra no ang aton nga kabuhi. Kung paano maghikot ang Diyos. Carry the light. It speaks about the handiwork sang Diyos. Number 5, and this is the last. Carry the light, letter T. Transformation. Di ba sa science meron tawag na eclipse, di ba? Si eclipse, lunar and solar. Naintindihan ko na sang nag-review ako. Lunar eclipse. Amo na siya, ang mag-occur ang lunar eclipse, it means ang earth ara sa tunga. Sun, earth, moon. Earth is the center. When you say solar, moon naman ang center. Sun, moon, and earth. Solar eclipse. Sun, earth, moon, lunar. Sun, moon, earth, solar. Di ba? O, solar eclipse. Mga ganun. Di ba may marata na makita? Guys, transformation. Ang sun, ganun ka-transform. Di ba? May eclipse. Ang moon, may transformation. Sila kakatabo, no? The same with us. We have transformation. Since nga may kapawa kita sang aton nga kabuhi, ara kita sa kadulom sang una, but we transform.
Because we have the light. Sa nakakita kita sang kapawa, nag-transform ang aton nga kabuhi. 2 Corinthians 4:4. Look at your Bible, 2 Corinthians 4, verse number 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Grabe, no? Ang belief ang belief ba lang ang pulong? Dako gigiling nga role, no, sa kabuhi sang tao. Kay once nga ang tao mangin unbelief, more mayara sa sinatawag nga unbelief, mangin unbelieving siya, hindi siya magtuo, amo ni matabo gid siya, bulagon gid siya sa ang yawa. That's why si Pablo, no, siling niya, unbelief, siling niya sa may 1 Timothy, gin-connect ko lang kay Pablo, no, sa may 1 Timothy, bukaron ko lang diri. 1 Timothy chapter 1. Verse 2, 1 Timothy 1:12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me in the ministry. Pero kung basahin mo na previous verse, dira mo na makita kung ano si Pablo. Diba? Ano siya? Dira mo na makita kung ano siya klase nga ta. Verse number 13. Who was before a blasphemer? Si Pablo ni blasphemer. But he is not unbelieving. He is blasphemer, but he is not unbelieving. A persecutor. Apostle Paul was a persecutor, but he was not unbelieving. Hindi matinuuhon. He was not unbelieving. Apostle Paul or Saul was an injurious person. He causes injury. Injurious mo. Gapanakit, sadista. Amo na si Pablo, amo na si Saul, si Pablo. Injurious. Ano ka panumbag, kadalabay mo guro, so magonya ka. Amo na, injurious. Kadalabay mo, pakulo niya kasang baratiya. To cause you injury. Imagine, he was an injurious person. Sila niya, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Kung may ara man si Pablo nga pagka-ignorante, alam siya nga tao mo, sagad sa kasugaan, pero ignorante siya sa pagka-di matinuuhon. Grabe. That's why wala siya nabulagan. He had transformed. Nag-transform siya. Merong transformation na naganap sa buhay niya. Because he did it ignorantly in unbelief. Wala siya nangin unbelief sa iyang kabuhi. Wala siya nangin unbelieving. Ayaw mo ginimatabo sa tao, yaw. In whom the God of this world hath blinded the minds of them, Ano lang, ang particular people. Them. Sino na? Of them which believe not. Sila nga wala nagatuo. Kaya nagtuo kita ya. Hindi why kita nabulagan. Nasanagan kita. Nag-transform kita from darkness into light. Diba? Imagine, we have transformation because we have the light. May kapawa ang nabaton kita. Lest the light of the glorious gospel, who is the image of God, should shine into them. We preach not ourselves, but Christ Jesus as our Lord, and ourselves servants. Ourselves your servants for Jesus' sakes. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. We have transformation. We are different. Diba? Na-transform na kita. May kapawa na kita sa atong nga kabuhi. Aring natabo sa may Thessalonian believers. 1 Thessalonians 1:9. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God
from idols to serve the living and true God. Sinong ginasimba sa una? Ibandre, di ba? Simba sa rebulto. Ibandre ga simba sa kung sinodra ang simbahan. Simba sa dako ang simbahan. But siling sa Bible, how ye turned to God from idols. Nagliso ang aton na una from idols to serve the living and true God. Ay, lipot na lang nung Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, in the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore, remember that ye being time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, without God in the world. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition. Okay, alay na. Transformation. May naganap na transformation sa atin. Diba? Sa una, wala kita Diyos, wala kita hope, stranger kita. But now, sang si Jesus na patay, transform. May transformation na tabo sa kabuhi natin. Kilala natin ng Ginoo, may access na ta sa Dios, lapit na kita sa aton nga Ginoo. So last verse na lang, di na pagbukalan ni iban nga verse para hindi ta magdugay. Philippians 2:15. Philippians 2:15. Siling sang Bible, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ba, kapawa kita, no? So, amo ni aton nga kabuhi. Ga sanag kita sa iban nga mga tao. Sa iban nga mga wala sang kasanag, that even that little light within you, let it shine. Why? Because that little light in you will dominate the huge darkness in them. Pagwaa lang, bisan gamay lang gid na nga kapawa nga mayara ka. Pagwaa, it will dominate their huge darkness. Let's pray. Ginoo, salamat gid sang imong nga pulong. Salamat Ginoo nga nag-remind ini sa amon we are subject Ginoo sang yawa nga gusto maguba sa amon, but Lord, we have the light and we understand that. We know that Ginoo, ngara kami sa kapawa. Lord, help us that this light will shine sa kalibutan Ginoo. Mangin kapawa kami sa iban man nga tao nga nagakinanglan sang kapawa. Mayara sila subong sa kadulom. Kani Ginoo, thank you Lord for your words nga nag-remind sa amon. Salamat sang time nga ginahatag mo. Salamat sa kusog, salamat sang kaalam. Pagtanan ni Ginoo ginabalik namo ng pagdayong pagpasalamat in Jesus name. Amen. Okay, salamat Pastor Justin. Are you blessed, mga utod? Salamat sa wisdom ginatag sa Ginoo. Starting no sining adlaw
makapanumdum kita, makapaminsar kung anong dapat nato nimuon para sa aton niya Ginoo. So may guide na kita, may pattern kung ano imuon naton this week. I hope no nga sa aton nga work, kung diin man kita, matamaton man naton sugid no ang pulong sa Ginoo. Sa ako niya work no, kabalo sila nung gawali ako. Makita nila no, gina-stalk man ko nila sa Facebook. Baya pastor kagali. Tapos gawali-wali man kamo. Tino ba yung ginawali nyo? Didra na ko gasol winning dayon sa ila. So matamaton to sila no to kangay kita sang anay wala. Nga hindi kita maguntat kundi sila tanan masugiran pulong sang Dios. Ako na lipay no sining aga nga ang Ginoo no naga-reveal no sang kaalam. Muna nga hindi naton pag-miss no ang Domingo nga adlaw sa pagpamati pulong sang Dios. Iti damo makita na batian no nga mga storya sa aton palibot. Labi na gid no sa aton nga office, makaupdana naton. Pero lain man yan no ang pulong sa Ginoo. Nakita naman no ang sugid sila no sa kaiwan. Nadumduman ko nga kanta ko sa office ang balya ka Diyos noon kaya kay Kuya Ed ano pa bikantahon mo no? Pero salamat no kay kabalo kita no kung ano ang himuon naton. Okay? So salamat sa pulong sa Dios, Pastor Justin, salamat sa pulaw no, strive sa pagtuon, sa mo na struggle na mo no ang mga pastors. Kapoy na no sa trabaho, iba niya no nagalagaw-lagaw na ni. Ang ilang ang weekend nila no, nagalagaw na sila ya. Pero kami kikita ya no naga pangalagad Japon sa Ginoo. Pero ang benefits lain Japon no meron kita no nga spiritual benefits sa pulong sa Ginoo. Salamat gid sining aga sa ato nya pagpadayon, mag-pray kita no kapun Tito Pat sa pray sa ato nya sacrificial giving. God is so good, is so good to me. Fourth stanza. To me. Thank you, Ping. So, salamat, Happy. Yung palipay mo kami.
So, mga utod, si pastor na pabalot na kamo nga wala di sa subong kay bangod nga may wali siya no sa dedication, duwa ka wali no sa aga. Pero nailain man ang bata, hindi na duwa ka wali sa aga kay sa hapon no karon may ara pagid. So gina-manage man ni pastor ng iyang oras kay ti mangod nga hindi man ang eternal life sa langit pa na effective ha. So gina-manage siya lang iyang oras para hindi man siya mabudlayan. So si pastor nagatugyan man sa amo no. Salamat man kay Daddy Pastor. Nagintugyanan kami di makamikawali diri no kundi iya pag i-allow man sa amon or di kami pag tugutan niya magwali. So privilege na no nga makawali kag makahambal sang pulong sang Dios sa sininga pulpit. And salamat gid sa akong pakaisa no. Si Manang Nini no kasi Manang Tunet nga ari man diri subong. Kag sa inyo no mga utod no sa family Lamis kag Danay Hester no salamat sa Ginoo. So sino pa din nung naton no welcome gid no sa sininga aga no sa aton nga panimbahon kag sa aton nga closing ay aton nga per meeting gali announcement na lang 7 PM Thursday no every Thursday kung may mga prayer request kamo no nga wala pa nasabad sa Ginoo padayon lang kay prayer is the key gani prayer is the key so pangamuyo naton kay ang Ginoo gapamati gid no God is obligated to answer your prayer. Magatindog kita palihog kag maga-closing song kita no, magakanta kita. So kung may kamo dira himnan no, ara sa tubang may ara dira no nga magani. May ara dira no himnan. So paki-share na lang. Kag sa sining ang galit sing There is Power in the Blood. Hymn number 5757. Hymn number 57, There is Power in the Blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus our King? There's power in the blood, power in the blood. Would you with daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Other please. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Merry Christmas, Brother Jeremy, sa pag-closing prayer. Salamat, Pastor Ed. Mga muyo kita, Ginoo, langit no niya amay, salamat Ginoo sa nga tion niya ginhatag mo sa amon sa sining adlaw. Salamat Ginoo sa imo manugwali, nya gingamit nimo Ginoo sa pagbusog sa amon kalag kag tigipusoon Ginoo. Kabay Ginoo nga magapauli kami nga ikaw Ginoo ang amon manginsuga
sa amon pagkabuhi. Tipigeng tagsasamon Ginoo, kag kabay nga sa sunod ni Domingo, yari man kami gyapon Ginoo sa pagsimba sa imo. Kag ginabalik namo ng kada nga pagsalig sa imo Ginoo, pagi lang sa imong bugtong nga anak nga si Kristo Jesus, nga amon manluluwas, kag amon Dios. Amen. So salamat, God bless you, and to God be the glory.